Mamalengke na naman nga tayo mga kaulam at ang una kong lilinisin isda ito ay para sa aking mga kapatid ay ako'y bumili ng manitis na isda. Alam ganin yung aring manitis, ang tawag sa amin din ni manitis ay isdang bato. Pero ito napakasarap mga kaulam ng prito. Ako, nagamit ako ng kutsara sa pagkakaliskis niyan tapos ipinapasok ko sa loob ng plastik. At nang hindi yan sabog na sabog ang mga minsan pag nagkaliskis ka, pupunta sa iyong mukha ang kaliskis. Minsan nasa mata mo na. Tapos minsan nagkalat pa sa buong kusina. So inilalagay ko sa loob ng plastic at doon ko kinakaliskisan gamit ang kutsara. Tapos tsaka ko nililinis, tinatanggalan ng mga laman sa loob, ginugupit ko ang mga buntot at lahat ng mga palikpik. At para pag ipinirito mga kaulam ay ayos na. O diga, kuha na tayo ng isang technique sa paglilinis ng mga isdang may kaliskis. Yan pa namang kaliskis ng manitis ay yung malalaki. Tapos pag inano mo, kinaliskis mo, Diyos ko po parang fireworks, sa buong bahay, nagtatalsikan sa buong bahay. Gayon ang nangyayari diyan sa pagkakaliskis, kaya ako'y nagamit mga kaulam ng plastic, ipasok ninyo sa loob. At pagkatapos ay tsaka ko naman, binilang ko ang kapatid ko ng 2 kilong tulingan at alam kong ari paborito. Isinaing ko na rin. At para pagdating doon ay alam kong maghahakot kami ng bahay, ay wala agad makakapagluto. Tapos bumili rin ako na ring yellowfin, ay napakalaki ang kapal. Ari 1 kilot kalahati. Ay di ang ginawa ko naman ay aking hinati dahil para sa kanila ang kalahati at para naman sa aking asawa ang kalahati at ari ay paborito noon. At talaga naman ako nahirapan mga kaulam hatiin at anong pagkakapal ay katigas-tigas naman ng tinik. Ay di madalit salita ay ibinigay ko sa kanila ang mas malaking part dahil sila ay mas marami. At pagkatapos mga kaulam nakabili din ako ng ang tawag ay matambaka, sa amin ang tawag dito ay boraw. Hindi ko na ay para din sa kapatid ko, hindi ko na tinanggalan ng bituka at saka ilagay na lang nila sa ref at madali naman linisin. Ari nga palang posit malaking istorya, ari dapat para kay Shua, yung ating kaibigan na lokal. At akin ang nilinis at kakoy doon ko nalulutuin sa bahay ng kapatid ko, tapos i-deliver ko sa bahay niya. Diyos ko po ang nangyari mga kaulam. Hindi agad kami makapagluto dahil nga naghakot ng bahay, lahat ng gamit ay nakabox pa, ang lutuan ay hindi pa masyadong ready. So hindi agad kami makapagluto ng kung ano-anong pagkain. Ay may bisita ang aking kapatid. May bisita si Rima na 2 kaibigan na tutulong sa pag-unpack ng lahat ng gamit. Diyos ko po talaga naman dami naman, alam naman ninyo mga kaulam, ang maglipat ay sobrang hirap. Wala agad maipakain kaming pagkain. So sabi ng kapatid ko, ay lalaan muna daw ang ipapakain namin. Ako na may napahiyat, sige. Tapos bumili rin ako na ring, nakalimutan ko pang dalhin, nasa rep pa namin hanggang ngayon, aring fish fillet, dapat para kay Kaylan, lalahakan lang ng mga gulay-gulay, mga kalba-kalba sa maganda rin sa bata at hindi matinis. Pagkatapos ako mga kaulam inabudol sa hipon. Kaganda-ganda sa ibabaw at anong lalaki, sariwang-sariwa. Ito yung aking binuksan sa bahay ay mga putol-putol at saka malambot ang ilalim. Talaga namang magbubudol din ito mga magtitinda. Pumili rin ako ng 2 kilong tilapia. Hinati ko ang 1 kilo para sa kanila. 1 kilot kalahati sa kanila, kalahating kilo lang sa amin. Dahil 2 lang ang kinuha ko. Mga anak ko naman hindi nakain ng tilapia. Kami mag-asawa lang. So ang iba marami dinala ko din sa bahay ng kapatid ko at talaga namang mahigpit. Binigyan naman ako ng kapatid ko mga kaulam ng pambili. Kaya ako sobrang sipag, ay ako binigyan ng pambili. Huli na ay aring ating ginawang daing. Hindi ko alam kung anong tawag din, basta ari kulay yellow na fish at na ari ay malaman na sarap-sarap naman mga kaulam pag dinaing. At ari ay yung pag ibinabad mo sa suka, tapos lagyan mo ng asin, lagyan mo ng paminta, dikdikan mo ng bawang, tapos ibabad mo ng overnight. Tapos tatanggalin mo na sa suka para hindi masyadong mababad. Ilalagay mo na lang sa ref. Okay na yun, masarap na yung pamprito. Kung gusto ninyong tuyuin, ay pwede rin itong tuyuin. Basta lang maganda ang sikat ng araw para tuyong-tuyo. Pag hindi maganda ang sikat ng araw, magiging bilasala ang iyan. So yan, dapat pag tinutuyo ang ganyan mga kaulam yung mainit.